So ganito yung magiging itsura niya. Mapapansin natin ngayon dito ay itong bahay na demolish na. Ito na ngayon ang bundok na tapyas na. Ito po yung development ng new water source para ma-meet itong pagtaas ng demand ng tubig. So ito ay construct ng dam para sa pag-provide ng mga water supply nearby areas. Malaki na yung construction update. Dito po yan sa area ng Teresa, Rizal. Itong New Centennial Water Supply, ito yung panibagong water source na i-construct para sa increasing demand, lalo na dito sa mga Metro Manila, Rizal, and Quezon. So itong pag-construct ng panibagong dam kabayan para ma-reduce yung total dependence dun sa Angat Dam. So bigyan ko lang kayo ng idea. Ito po yung example na daanan nitong panibagong water source. So simula dito sa Rizal, malapit sa Teresa. So magkakaroon ng kanyan, daanan ng tubig. Diretso yan hanggang dito sa Infanta, Quezon. So ganyang kahaba itong bagong project na yan. Papunta na tayo sa kabayanan nitong Teresa, Rizal. Matagal na yung huling update natin dito para sa Kaliwa Dam project. So itong portion ng project, yan siya dadaan sa sa Sierra Madre Mountains. Basta yung napunta natin huli yata, binakbak na yung ilang portion ng bundok dun. So itong Kaliwa Dam, ito yung magdagdag ng additional water source dito sa area ng Rizal, punta rin ng Quezon Province. So dito yun sa Pantay Buhangin Road. Bagong gawa pala yung kalsada dito sa Rizal. So last year pa yung huling punta natin. Yung kalsada kasi ginagawa pa. Sobrang lubak ng dito, kalsada. Kaya bira yung mga sasakyan dumadaan dito. Actually puro yung mga 10-wheeler trucks na may dalang karga lagi yan, yung mga dumadaan. So itong Pantay Buhangin Road, ito din yung way papunta sa Marilake, Masunggi, Gayo Reserve, or mga iba't ibang resorts. Marami yan dito. So lang yung kalsada lang dito, medyo lubak-lubak pa siya. Dahil yun na, marami din mga dumadaan, tsaka parang hindi pa na-repair, no? So simula dito mga 15 minutes, makakarating tayo dun sa new water source supply, which is nandun na rin yung mga karamihan ng mga ginagawang construction ngayon, no? Yan. So ang i-update, kasama sa i-update natin ngayon yung bahay na may na-demolish siya doon. Last year lang natin napunta ito. So ano masabi nyo ngayon kabayan sa panibagong water source dito sa Rizal, Quezon, and Metro Manila? So kung matapos itong Kaliwa Dam, makakatulong ito sa pagbigay ng tubig lalo na sa mga residente ng Metro Manila. At tutulungan din ito yung Angat Dam sa pag-provide ng water supply among sa mga residents of Metro Manila at itong mga nearby province. So ang itong panibagong Kaliwa Dam kasi kabayan, makakatulong ito sa pag-store and tapos binabantayan yung mga excess rainwater na possible na magkukos ng mga flooding, lalo na sa flood-prone areas dito sa Metro Manila. So, bukod dito sa project kabayan, siyempre may mga against din dito dahil sa potential harm, lalo na sa environment, at saka yung risk na malipat yung mga indigenous people. Bringing energy to the world. So ito pala yung magiging itsura niya kabayan, Energy China. So welcome to New Centennial Water Source sa Kaliwa Dam Project. So ito yung tunnel outlet.
So dito yung pinaka-entrada nitong kabayan ng mga truck. Design dito. So ganito yung magiging itsura niya. Right, so yung nakasulat dito, Energy China. Mga tagal-tagal pa ito kabayan kasi ang haba ng gagawin mo yan. Mahaba yung gagawin dam dyan. Hanggang ko yan, Infanta Quezon eh. Nakabuti pa ng mga taon yan. Ano ba bago dito? Ito, may ginagawa na silang daanan pala oh. Okay. Mas malaki na pala yung bundok na natapyas. Tignan natin ah. So, may mga ilang bahay yung tatamaan dito pero konti lang. Dito malapit ah. Etong way naman to, papunta na to ng Masunggi, Boso-Boso, tsaka doon sa Marilake. Mapapansin natin ngayon dito ay itong bahay na demolish na oh. Tara alamin natin yung kana kasi dati meron pa to eh. Oh. Ganda ng tubig ito kaya, natural no? Saka walang usok, sarap tumira sa probinsya. Ito kabayan, ito yung palayan dito. Diyan kuya, may idea ka dyan kuya, bakit na kalbo yung bundok? Mukhang ibang project din yan, no? So nung huling punta ko dito kabayan, last year pa yun eh. Meron pang mga nakatira. So na-demolish na pala to para sa Kaliwa Dam. Pero nauna dito yung sa kabilan. Malaki din yung portion dito na natibag. Ewan ko lang kung talagang totoo sinasabi nila. Pero nabili na ng... Oo, nabili na ilan. Yung dito sir, kasama rin to dito, no? Hindi, dito nila nabili. Walang ibang ginagawa. Kasi ito sir, private to, di ba? Oo, private. ito lalo ito. November, December, talagang anihan dito. Tapos ngayong Palagaraw, April to May, anihan din. Ano yan? Oo. Matagal na sila sir dito. Ilan taon na kaya? 42 years. 42 years na si sir dito sa... Talagang ramdam mo yung pagbabago sir. Dati sir, yung anong itsura ng kalsada na yan? Ay, dati yan, rough road yan eh. Rough road, no? Pero ito sir, dinadaanan ng mga motorista na to papuntang Marilake, di ba? Oo. Papuntang Masunggi. Ay, tagos na yan, hanggang Quezon na yan eh. Quezon, no? Infanta Quezon. Ayun, buti na dito pa sila sir. Nabalitaan natin last time na. Oo. Kayo lang yung caretaker dito sir, wala lang iba. Kayo lang. Oo. Mabuo na to, iniikutan nila. Okay. Ay, yung kabilang yun na may anong nakasako, iba na. Yung Iba na? manggahan na yun, iba na yun. Mhm. So ko lang sir, puro pailan dito. Nagtatanim pa kayo ng mga gulay, mga prutas, meron din. Ay, ito, mga tanim ko yan. Mr. Apple, yung saging, itong sampalo. Ay, ito sir, may mangga sir na. Hmm. So ito yung kung nila karamihan hanap buhay nila ito kabayan. Ayun, ay, tingnan mo. Isang puno, babayaran nila ng 300. Samantalang inaanihan ko taon-taon ng may 3,000. Malaki no? Malaki pa no? 300 lang isang puno. Ay, ano ba naman mangyayari dyan sa ano? Tapos bibigyan ka, hindi ka pa bibigyan ng libreng relokasyon. Yung source yan ng kinukuha ng pansiminto. So konto parang quarrying? Oo, quarry yan. Ay, iba rin pala dito. Iba yun. Matagal na yung quarry dyan sir. Ay, matagal na yan. Kita mo sir, nagkakalbo na no? Ayaw naman. Yung ba yung quarry? Mataas rin yan eh, bumaba na nga eh. Akala ko sir, wala nang palayan to ngayon dito sir. Ano eh, Ito? Natanggal na? ginagawa ko pa lang, tataniman ko pa yan. Tataniman pa lang to. Oo. So kung malilipat sila dito kabayang malaki yung talaga source ng hanap buhay nila dito. Yun na pagtatanim. Tsaka meron pang mga dito, mga prutas.
malaki mawawala. Basta yung ganun ang gagawin ng sistema. Ay biro mo yan mangga. Yung Hmm. 2 puno ko lang yan, umaani ako taon-taon. Magkano sir? 10 kaing lang. Oh, magkano ang isang kaing ngayon? Sige. O tapos babayaran na 300 per puno. Anong prutas ko dito sir? Ito, mangga ito ah. Mangga, yung hilaw sir, yung green. Yung ano, dilaw. Ay, dilaw, sir, may matamis. Piko yan. Pico. Oo. Kaya mas Masarap yan. Bukod sa ditong residente na maapektuhan sir, marami din dyan maapektuhan. Marami pa nakatira dyan. ay ano pa yung naning bahay dyan? Sa dalawa. Ilang bahay pa yung natira dyan sir? 5. Limang bahay pa dyan. Oo. So, konti na posible na tatamaan din sila. Ay, pagka talagang nilikpitan nila talagang tatamaan rin yan. Marami din pala nakatira dito malapit, no? Ay, naroon na sa loob na, ay dalawa din sa loob na yun, umalis na eh. Yung Ah, meron na mga umalis yan, sir. Oo, mayroon nang umalis dyan. At 3 bahay na. So, ito yung portion na kung kabay na demolish na. So, abangan natin kung anong kasunod na gagawin nila dito. Mabalik na tayo. So malaki na rin yung progress itong ginagawang project. Kasi dati ito bundok lang talaga yun, tapos ito puro mga bakating lote lang. Ngayon napuno na siya ng mga barracks, mga heavy equipments at ibang mga gamit na gagamitin dito. So mahaba-haba pa itong project kabayan. So puro mga palayan. Yung iba dito matagal lang nakatira, mga 20 to 40 years na pala. So mostly traversing sa Sierra Madre Mountain itong gagawing project. Ang Sierra Madre Mountain, ito yung longest mountain range dito sa Philippines na mahigit 540 kilometers. Magsisimula yun sa province of Cagayan, down papunta din sa province of Quezon. Yan, so itong Sierra Madre Mountain, ito din yung magiging panangga kapag nagkaroon ng malakas na bagyo. The first barrier shield. Ito naman yung bundok na nabanggit ko kanina na nakalbo. May mga ginagawa doon silang activities dyan. Ito mo yan, no? Naubos na yung mga puno. Nagmisto lang kulay brown na siya, hindi na kulay green, no? Ito rin pala sa lugar na to, parang merong balak na gagawing subdivision dito dati. So parang hindi lang siya natuloy. Ayun yung sa mga natanong ko. Maganda rin kasi ang area na to na gagawin mga pabahay din. Medyo nasa itaas siya. Tapos ang lakas ng hangin dito. So far ito pala yung bahay na na-demolish. Abangan pa natin kung ano yung kasusunod dito. Ito naman yung main road. Papunta yan sa mga barracks area nitong gagawing project.